Istorya Tagalog Horror Stories. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng isang tao na minsang nagbitiw ng salita na kailanman ay hindi siya maniniwala sa mga paranormal na bagay. Para sa kanya kasi, ang lahat ng bagay na ito ay may paliwanag at gawa lamang ng ating malikot na imahinasyon. Baliw lang ang mga maniniwala sa multo at iba pang mga elemento na hindi nakikita ng isang normal na nilalang. Yan ang kanyang paniniwala noon. Hanggang sa siya mismo ang nakakita ng mga elementong hindi nakikita ng ating pangkaraniwang mata. Itago na lang natin siya sa pangalang June, 22 taong gulang at kasalukuyang nagtuturo sa isang pampublikong paaralan dito sa Marikina. Nagsimulang makaranas si June ng mga kababalaghan noong panahon ng Undoy, ang bagyong nag-iwan ng pinsala sa buong Metro Manila at kumitil sa halos 300 katao. Isa sa mga napinsala ng bagyong Undoy ay ang Provident Village sa lungsod ng Marikina, kung saan naninirahan ang pamilya ni June. Sabado noon, kahit na malakas ang hangin at ulan, ay may pasok pa rin ang mga college students. Naghanda ng gumayak si June papunta sa kolehiyong kanyang pinapasukan. Nagmamadali pa siya dahil ang sabi ng kanilang guro, mayroon silang pagsusulit sa araw na iyon. Dumating si June sa kanilang silid-aralan na parang isang basang sisiw. Lahat ay nakatingin sa kanya dahil halos 30 minuto na siyang huli sa klase. "Good morning, ma'am. Sorry for being late." Nakayukong bati niya sa masungit na guro. Hindi siya pinansin nito at sa halip ay nagpatuloy lang sa pagtuturo. Dumiretso si June sa kanyang silya at kinuha sa bag ang isang puting towel para magpunas ng katawan. 10:00 na nang i-anunsyo ng Commission on Higher Education na magiging ang mga kolehiyo ay wala na ring pasok. Ngunit hindi sila pinauwi ng kanilang guro at nagklase pa rin sila hanggang 11:00. Pagdating ng uwian nila ay nahirapan ang mga estudyanteng makauwi dahil bahana sa labas ng kanilang paaralan, kaya't minabuti na lang ni June at ng kanyang mga kaibigan na pahupain muna ang baha bago umuwi. Subalit, hindi nila inaasahan ang mabilis na pagtaas ng tubig, kaya't lahat sila ay na-stranded sa loob ng paaralan. Walang pagkain, walang signal, walang kuryente at walang maayos na tulugan. Tiniis nilang magkakaibigan ang sitwasyon at nagdasal na sana ay ligtas ang bawat pamilya sa kani-kanilang mga tahanan. Kinabukasan pa ng tanghali, tuluyan nang nakauwi ang magkakaibigan. At dahil nga ang buong Marikina ay nasa ilalim ng kalamidad, ay wala silang masakyan pa uwi. Kaya't napagdesisyonan nilang maglakad na lang pa uwi. Sa entrada pa lang ng kanilang subdivision ay nakita na ni June ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang lugar. Nakahilera sa labas ng gate ang mga bangkay na natagpuan sa nalubog na bahay. Ito ang ilan sa mga pamilya na hindi inasahan ang biglang pagtaas ng tubig sa katabing ilog. May iilan din dito na galing sa ibang lugar at nadala lang ng agos ng tubig papunta sa kanilang lugar. Habang naglalakad
ay hindi maiwasan ni June na matakot para sa pamilyang naiwan niya sa bahay. Mula kasi nung tanghali ng Sabado ay wala na siyang balita sa mga ito. Noong nasa mismong tapat na siya ng kanilang bahay, ay may napansin siyang tila isang paa sa tapat nito na natatabunan ng mga natumbang kawayan. Ngunit dahil sa pagod, ay hindi na lang niya ito pinansin. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay laking tuwa niya nang makitang ligtas ang kanyang mga kapamilya. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil kahit malaki ang pinsalang natamo ng kanilang bahay, ay kompleto pa rin ang kanyang pamilya. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Pinakain kaagad siya ng kanyang ina dahil nabanggit niya na hindi pa siya kumakain mula kahapon. Pagkatapos kumain ay sinimulan na nilang maglinis ng buong bahay dahil sa dami ng putik na pumasok sa loob nito. Habang naglilinis ay naalala niya ang nakita niya sa tapat ng kanilang bahay. "Kuya, samahan mo nga ako. Para kasing may nakita akong paa dun sa tapat ng bahay natin." Banggit ni Raven sa kanyang kapatid. Agad naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa para samahan ito. "Teka, nasaan ba? Tara nga, baka tao yun ah." Pag-aaya ng kanyang kuya sabay labas ng kanilang bahay. Agad na tinungo ng dalawa ang lugar kung saan nakita ni June ang sinasabi nito. Nang makita ito ng kanyang kuya, ay nakumpirma nilang paanga ito ng isang tao. Tinawag agad nila ang iba pang kamag-anak, maging ang mga kapitbahay. Dahil sa hanggang tuhod na putik, ay nahirapan silang tanggalin ang mga kawayan na nakadagan dito. Halos ilang minuto din ang itinagal bago tuluyang nakuha ang hinihinalang bangkay. Isang kalunos-lunos na bangkay iyon ng batang babae. Halos hindi na ito makilala dahil sa tagal nang nakababad sa tubig at putik. Agad nila itong ipinagbigay alam sa mga kinauukulan at mabilis namang rumesponde ang mga ito. Walang ideya si June na iyon ang magiging mitya ng mga misteryong magaganap sa dating normal na pamumuhay niya. Nagsimula sa mga gabi-gabing masasamang panaginip at pangitain hanggang dumating ang pagkakataon na kahit tirik ang araw ay nakakakita siya ng mga kaluluwang ligaw. Ang unang kaluluwa na nakita niya ay yung batang babaeng natagpuan nila sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung ginagambala ba siya nito o gusto lang nitong magpasalamat sa ginawa nitong pagturo sa kanyang bangkay. Ilang buwan matapos nilang makabangon mula sa delubyong sinapit gawa ng bagyong Ondoy, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba si June. Pero hindi niya ito masyadong pinapansin dahil hindi siya naniniwala sa mga multo. Gabi noon, walang pasok kinabukasan, kaya't nagpuyat si June upang maglaro ng isang online game. Lahat ng kasama niya sa bahay ay tulog na at siya na lang ang tanging gising. Habang nakatutok ang mga mata sa kanyang personal computer, ay nakadinig si June ng yabag na mga paang tumatakbo mula sa kanilang kusina. Pinuntahan niya ito para alamin kung may tao ba doon, pero wala naman siyang nakita. Pagbalik niya sa sala, ay nakita niyang patay na ang ginagamit niyang computer. Napailing na lang si June sa nangyari. Maya-maya pa ay tumahol ang alaga nilang aso at may narinig na naman siyang tumatakbo. Pero sa pagkakataong iyon ay may nakita siyang bata
patungo ito sa likod ng kanilang bahay. Dahil sa takot na baka may ibang tao na nakapasok sa kanilang bahay, ay agad niyang ginising ang kanyang tatay at mga kapatid. Hindi na nila natagpuan kung sino ang batang nakita niya. Hindi rin niya sigurado kung babae ba ito o lalaki dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang sunod niyang nakita ay ang kaluluwa ng isang batang babae na mayroong kulot na buhok at naka-t-shirt na puti. Tanghaling tapat noon at kauuwi lang niya galing eskwelahan. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita ang batang babae na nanonood ng telebisyon. Inakala niya na ang nakita niya ay ang kanyang pinsan na si Trisha. Matagal din niyang hindi nakita ang mga pinsan na nakatira sa Caloocan, kaya't nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Pero laking gulat niya nang makita na walang tao sa kanilang sala bukod sa kanyang ina na natutulog sa sofa. Nakalimutan lang siguro nitong patayin ang telebisyon. Ginising niya ang ina upang itanong kung bumisita ba sa bahay nila ang kanilang mga kaanak. Nagtanong si June sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang tita pagkatapos magmano. Nagtataka naman si Aling Doray at papungas-pungas pa ito at nagtanong ang kanyang ina kung sinong tita ang tinutukoy ni June. Sinabi ni June na ang kanyang tita Vina daw dahil nakita niya kanina si Trisha na nanonood ng TV. Sumagot naman ang kanyang ina na si Aling Doray na wala naman daw at hindi raw pumupunta sa kanila ang kanyang tita. Kanina pa raw siya mag-isa at nakakatulugan na raw niya ang panonood ng telebisyon. Nag-iwan kay June ng malaking tanong sa kanya ang nangyaring iyon. Ang huli niyang nakaengkwentro ang batang babae nang utusan siya ng kanyang ina na bumili ng lutong ulam sa isang karinderya. Hindi pa man siya nakakaalis sa tapat ng kanilang bahay ay may nadinig siyang isang paswit na nagmumula sa tricycle na nakaparada sa tapat nila. Nang lingunin niya ito, nakita niya sa loob ng tricycle ang batang babae. Hindi pamilyar sa kanya ang batang iyon at sigurado siya na hindi ito nakatira sa kanilang lugar. Nang makita niya ito ay bigla na lang nagtago yung bata. Nakangiti ito sa kanya na para bang nakikipaglaro. Lumapit siya sa tricycle para alamin kung sino ang batang iyon. Pero nabigla siya nang makita na walang tao sa loob nito. Umikot pa siya sa paligid ng tricycle para siguraduhin kung nasaan ang batang babae. Pero wala talaga siyang nakita. Imposible na lang daw na mawala yung bata dahil maliit lang ang tricycle para makalabas at makapagtago yung bata ng ganoon kabilis. Dahil sa takot, hindi napigilan ni June na bumalik sa kanilang bahay at ipaalam sa kanyang ina ang kanyang nakita. Subalit, napagalitan pa siya ng kanyang ina at sinabihan na baka guni-guni niya lang iyon. Nagtataka ba kayo kung paano nabuksan ang third eye ni June? Ipinaliwanag ito sa kanya ng isang malapit niyang kaibigan na bukas din ang ikatlong mata. Nabuksan daw ito nang makakita si June ng mga bangkay na hindi pa nababasbasan. Marahil ito raw ang naging mitya para mabuksan ang kanyang kamalayan sa mga nilalang o enerhiya na hindi nakikita ng ating ordinaryong mata. Ang pagkakaroon nito ay hindi isang biro, lalo na kung hindi mo pa ito kayang kontrolin tulad ni June. Maihahalin tulad ang sitwasyon ni June sa isang kandila na sinindihan sa isang napakadilim na lugar. Kaakit-akit ang liwanag na kanyang taglay para sa mga insektong nakapaligid dito.
Istorya Tagalog Horror Stories.